krimen. Kahit hindi na natin imbestigahan eh. Mga anak natin. Alam na may problema sa bansa. Alam nga nung apo ko kung sino yung kurakot sa bansa eh. Tapos tayo hindi natin alam. Alam natin lahat. Alam natin lahat. Ngayon ganito. Nandito tayo. Hindi para makipag-away. Madali lang gumawa ng gulo eh. Kahit kailan. Madali lang gumawa ng gulo. Sir, hindi kami nakikipag-away, nagbe-vent out lang kami. Hindi, kasi galit huwag kayo ang mga sumagot. tao. Di ba Ano, hindi pwedeng sumagot? Di ba kagrupo tayo? Oo nga, bakit hindi pwedeng sumagot? Hayaan nyo na lang. Bakit hindi pwedeng sumagot? Susugot ka, susugot ka. Oh, sige, ako susunod. Ako susunod. Okay, ganito. Sige. Sige, ako. Alam mo, sistema. Ako. Natin kaya nakakaano. Ako. Kahit tayo na nag-aaway. Kasi, Hindi kayo maintindihan eh. sasabihin ko. Ayaw magsalita. Sige, bigay nyo. Sige, Ako lang. kayo na bala. Sige. Tinan nyo kaya hindi tayo nananalo kahit tayo nag-aaway. Ako. Sabi ko, makakapagsalita kayo. Bakit hindi? Makakapagsalita kayo. Nagsasalita, pinigilan nyo nga kami. Pwede kayo magsalita. O, magsalita tayo. O ito na. Bibigyan namin kayo pagkakataon. Hindi natin pagkakataon para makapagsalita. Ang pakiusap ko lang ganito ha, maniwala kayo sa akin. Napakadaling gumawa ng gulo. Hindi. Pero ayaw natin yon. May mga salita tayo na akala natin galit natin. Pero nakakasakit rin tayo ng damdamin eh. Yun ang iwasan natin. Ang kalaban lang natin, kinamumuhay Sa natin loob, sa hindi loob. ang pulis. Walang sinalaman ng pulis yan. Magsalita kayo. Sir, pwede makiusap? Ito. Kawawa naman ho yung Hello. mga tao dito, namamahinga din ho, sir. Baka pwede... Sir, hindi nga kami matahimik sa mga bahay namin. Sila na may nabaha. Sila, gusto ninyo matahimik kami, binabaha. Hindi makatulog ng maayos. Alam ng mga Pilipino dito. Alam na hindi natin kaaway ang mga pulis, tama? Ngayon, sir, nagsasalita kami kasi gusto lang namin marinig nyo ang aming mga hinaing. Alam namin, nakakampi namin kayo dito. Kung kami ay nagsasalita sa inyo, alam namin na trained kayo. Alam namin na trained kayo na maximum tolerance hanggat hindi namin kayo sinasaktan. Tama? Tama. Hanggat nagsasalita lang kami kasi that's freedom of expression. Nakita nyo naman, nung sabi nyo, umatras kami para pantay, umatras kami. Hindi namin kayo inaaway. Alam mo kung anong ginagawa namin? Humihingi kami ng tulong sa inyo. Yan ay pakiusap. That's an appeal. Kasi kami ang nagpapasweldo sa inyo at pinapasweldo namin kayo para protektahan kami, ang batas, ang konstitusyon, ang mga anak namin at ang susunod na henerasyon, kahit mga anak nyo. Ngayon, hindi pwedeng hindi kayo masasaktan kasi trained kayong masaktan, damdamin lang ang masasaktan sa inyo. At alam nyo kung bakit nasasaktan kayo? Kasi alam nyong totoo ang sinasabi namin. Hindi namin kayo pipisikalin. Kasi alam namin nakakampi namin kayo. Kami ay nagmamakaawa. At hindi nyo kami pwedeng sabihin na hindi kami pwedeng mag-vent out ng mga galit at frustrations namin. Ito na lang ang meron kami. Hindi pa kami pwedeng maglabas ng sama ng loob. Ngayon, kami, alam namin kakampi namin kayo. At alam nyong kakampi nyo kami. Kasi mga simpleng mamamayan lang tayo lahat. Binigyan namin kayo ng kapangyarihan. Pinapasweldo namin kayo para gawin ang trabaho nyo. At yon ay protektahan ang mga Pilipino. Kami ang mga boss nyo. Alam nyong sumasaludo kami sa inyo kapag tama ang ginagawa nyo. During the time of PRRD, lagi kami nagpapasalamat sa inyo. Willing kami na taasan yung mga sweldo nyo. Kasi alam namin na ginagawa nyo ang tama at kung ano ang para sa bayan. Ngayon naniningil kami. Naniningil kami sa mga sweldong dinoble namin. Asan kayo? Ngayon, sir, hindi kami mga bobo, hindi kami mga tanga. Nasasaktan namin ang mga kakampi nating pulis. Huwag nyo kaming maliitin. Hindi nyo ba nakita na nung pinaatras nila kami, umatras kami? Yun ba ang nangaaway? Diba, sabi
sabi ko, basta pantay lang ha. Pantay na, okay na. Nagkaroon ba ng gulo? Ang mga tao ngayon ay frustrated. Maliban sa mas malala ang krimen sa mga kalsada, kung makaligtas kami sa saksak, di kami makakaligtas sa sakit. Sa ospital. Kasi magkaka-leptospirosis kami. Kasi araw-araw, maliban sa hindi kami ligtas sa mga kriminal, hindi pa kami ligtas sa baha. At hindi tayo ligtas sa ospital. Pero wala sila pambayad natin sa mga At kinuha, at kung sakaling magkakasakit kami, dahil sa, sino ba naman ang gusto dito sa kalsada? Sino ba naman ang gusto na napopolusyonan dito? Nandito kami kasi galit na kami sa gobyerno. Nakita nyo naman sa liwasan, hindi din naman kami ng gulo. Diba? Kaya sabi ko kay Sir kanina, 3,000 kada isang bata! kaya sabi ko naman kanina kay Sir, at naintindihan din naman ni Sir, na tayo ay nag-vent out lang. Ano ang sigaw natin? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ito na lang, ibabalik na natin. Huling-huli, pasensya na Sir, ngayon pa lang masasaktan ang mga damdamin nyo. Ngayon pa lang, marami kayong maririnig na galit. Yun ang aming gagawin. Hindi namin kayo aawayin, hindi namin kayo sasaktan, para hindi nyo din kami saktan, kasi kami ang mga boss nyo. Kami ay mga boss na nagsasabi sa inyo na hindi na namin nagugustuhan ang trabaho ng gobyerno kung saan kabilang kayo. Kami ay mga boss nyo na nagagalit na sa inyo dahil hindi na namin gusto ang kakulangan nyo ng aksyon sa mga nangyayaring ito. Pero again, hayaan nyo kaming maglabas ng aming saloobin. Yun lang. For a start, ipaalala ko sa bawat isa sa mga kapatid natin, mga kapulisan dito, ano po ba ang inyong mga tungkulin? Ang tungkulin nyo ay protektahan ang bawat isa, ordinaryong Pilipino, hindi yung mga putang ina nakatira sa loob ng mabahaling subdivision na yan. Huwag nyo sasabihin sa amin na namamahinga sila. Eh putang ina, paano naman kami dito? Sila ay natutulog sila naka-aircon. Samantalang iba, At ang bahay nila, sa tingin nyo ba naririnig nila tayo? Naka-soundproof lang yan! Naka-soundproof! Eh putang ina, marinig kaya tayo nila? Hindi! Huwag nyo kami i-disperse ito! Una sa lahat, papaalala ko sa inyo, nung pinatampot ni Bangag si Tatay Digong, ang sabi ni Tatay Digong, huwag nyo akong protektahan! Huwag nyo protektahan ang bawat isang politiko! Ang protektahan nyo ang mga Pilipino at ang Constitution! The moment that the Constitution is being stepped upon, then that's the time that you have to act! Yun ang sinabi sa inyo ni Tatay Digong. Paalala ko sa inyo, hindi lang flood control ang may problema dito. Remember what happened sa PhilHealth? Ibinilik ba ang pera sa PhilHealth? Hindi. Paano? Hindi kami magkakasakay sa leptos, hindi kami mamamatay sa baha. Hindi kami mamamatay sa pagkalunod, pero mamamatay kami sa sakit. The moment na dalhin kami sa public hospital, meron bang gamot na pwede ibigay sa aming mga ordinaryong Pilipino? Wala! Mamamatay kami sa hospital mismo ng gobyerno, na kung saan dapat ang hospital ng gobyerno ang magliligtas sa buhay ng bawat isang ordinaryong Pilipino. Kayo ay kasama doon sa mga ordinaryong Pilipino. Huwag niyo po protektahan si Bangag. Kuya, mayroong gustong pabalik sa'yo, baka magbigay. Ikaw naman, ano sa kayo? Sir, asa na? Sila gusto magsalita.